Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat. Ayan, happy Sunday po. Ngayon po ay October 29 at araw po ng linggo. Ayan, araw ng pagkabuhay, pero hindi araw ng pangilin. Ayan, pero araw ng pwede rin ng pagsamba dahil araw-araw ang pagsamba. Pero ang pangilin ay isang araw lang, ang araw ng Sabat. So ngayon ay higit pang pag-ibig. Yan po ang ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga na ito. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na tagapagligtas na siyang naglalang ng langit at ng lupa, na walang ibang Diyos liban sa inyo, na siyang nagbibigay buhay at hindi nagbabago. Amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong maikling pag-aaral na ito. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming kasalanan, maging clear ang aming pong mga isipan, humihingi kami ng karunungan nagmumula sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po sa pag-ibig at pag-gabay niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa October 29, higit pang pag-ibig. Sa ating pinaka-key-text, Isaiah 58 verse 9 to 10. Kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang pamatok, ang pang-aalipusta, at ang pagsasalita ng masama, kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong tugunin ang nais ng nagdadalamhati, kung magkagayoy sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. So, sinasabi po dito mga kapatid ko, no, na magliliwanag ang ating pong buhay kung tayo ay tatawag sa ating Panginoong Diyos. Hayaang ang lahat ng mga nag-aaking tumutupad sa mga utos ng Diyos ay tingnan mabuti ang paksang ito at hindi alamin kung mayroong hindi kadahilanan kung bakit wala silang karagdagan ng pagbubuhos ng banal na espiritu. So, sino po ang sinasabihan na basahin at intindihin yung talata? Sabi dito, lahat ng tumutupad sa utos ng Diyos. Sino lamang ba yung tutupad sa utos ng Diyos? Yung mga nanampalataya sa Diyos. Dahil hindi mo naman masusunod ang 10 utos kung hindi ka nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga yung iba, linggo pangilin kasi nga hindi naman sila nananampalataya sa tunay na Diyos. Ang sabi po dito ay ibubuhos ang banal na espiritu sa mga mananampalataya sa ating pong tagapagligtas. Gaano karami ang itinataas ang kanilang mga kaluluwa sa walang kabuluhan? Ba, ito po ang napakahirap dito. Kahit pala yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sumusunod sa ating Panginoong Diyos, beware. Dahil minsan ay itinataas din natin ang ating sarili. Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao sa walang kabuluhan, ang sabi diyan. Iniisip nilang dakila sa pabor ng Diyos ang kanilang mga sarili. Aba, ngunit pinababayaan nila ang mga nangangailangan. Nagbibingi-bingihan sila sa mga tawag ng inapi at nagsasalita ng matalas at nakakasakit ng mga salita sa nangangailangan ng lubos na ibang nakikitungo, ibang pakikitungo. So dito po mga kapatid ko, no, paano daw po nagmamataas ang isang kaluluwa o ang isang tao kapagka tinitignan ang ating sarili na mas meron tayong pabor sa gitna sa ating Panginoong Diyos. Kapag tinitingnan natin, ay, lagi naman ako nagsisimba, lagi naman ako sumasampalataya sa Panginoong Diyos, talagang okay yan, okay na okay ako diyan. Pero sabi dito, pinababayaan naman ang pangangailangan ng iba. Nagbibingi-bingihan sa tawag ng inaapi. Ibig sabihin, bagamat ika'y nasunod sa utos ng Diyos, nananampalataya sa Kanya, kung itinataas naman natin ang ating sarili na katulad tayo ng mga Hudyo at Pariseo na, Panginoon, salamat. Sapagkat hindi ako katulad ng mga manlalasing na ito. Hindi ako katulad ng mga adik na ito. Mas may pabor ako sa inyo. Kapag ka ganun ang ating panalangin, sabi po dito walang kabuluhan yung pagmamataas natin. Dahil kahit sino pa tayo, kahit tayo lagi sumasampalataya sa Diyos at sumisimba sa Panginoon, kinakailangan pala
na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon palagi. Hindi tayo nakakaangat sa iba. Dahil ang iba rin na makasalanan kung sila'y hihingi ng tawad sa Panginoong Diyos, agad silang pakikinggan ng Panginoon. Hindi tayo nakakaangat sa iba. M maaring lamang lang tayo sa kaalaman sa kanila, pero hindi tayo nakakaangat sa kanila, parehas lang tayong makasalanan. At sabi dito, nagiging yung pagiging mapagmataas natin kapagka hindi tayo tumutulong sa iba at alam naman na meron tayo at hindi tayo tumutulong sa tunay na nangangailangan. So sabi po dito, kung meron ka at merong nangangailangan at kaya mo namang tugunan, huwag kang magdamot, kundi magbahagi ka. Dahil yan ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil yan ay part ng pagpapakumbaba, hindi ng pagmamataas. At sabi po dito, ay ito, yung dulo. Sabi po dito, sa makatuwid, nasasaktan nila ang Diyos araw-araw sa pamamagitan ng kanilang katigasan ng puso. Ang mga naghihirap ng mga ito ay may karapatan sa pakikiramay at interes ng kanilang kapwa-tao. May karapatan silang asahan ang tulong, kaaliwan at pag-ibig ng natulad kay Kristo. Subalit hindi ito ang kanilang natatanggap. So dito po mga kapatid ko, yung talagang nangangailangan kailangan nating tulungan. At sabi dito nasasaktan natin ang ating Panginoong Diyos sa katigasan ng ating mga puso na tumulong sa talagang nangangailangan. Naalala ko dun sa Manila nung ako'y nagmi-ministry diyan. May home for the aged, diyan napuntahan ko, yung bahay ampunan ng mga pulubi diyan sa Mandaluyong. Bukod pa sa bahay ng mga may tama sa utak at saka kulungan, nung nagmi-ministry din kami diyan, yung bahay ng mga pulubi, kasi sa Manila yung government natin meron silang isang compound na ginawa at kinukuha nila yung mga pakalagala sa lansangan. May isang pamilya doon, single mom na siya. 4 yung anak niya, maliliit. Nandun siya sa may bahay ampunan na yun. Sagana ang pagkain nila, may tirahan sila doon, hindi sila nauulanan, hindi sila naaarawan. Ang gagawin lang nila maglinis. Maglinis araw-araw, yun lang. Siyempre, kung nakatira ka dun, maglilinis ka talaga. Pero alam niyo nung hindi na ako nagmi-ministry doon sa lugar na yun, after mga isang taon lamang, yung nanay na yun at yung mga anak niya nakita ko sa Cubao. Ang nakakalungkot, hindi maayos yung kalagayan nila na namamalimos sila doon sa, MRT. Yun pala yung nanay na yun nagsinungaling kasi sabi nung mga bantay doon sa may bahay ampunan na yun, sabi nila yung iba nagpapaalam na uuwi sa probinsya, binibigyan namin ng pamasahe, pero bumabalik lang din sa lansangan, ayun. So, gano'n ang nangyari dun sa babae nanay na yun na may 4 na anak. Nagpaalam na uuwi sa kanila, pero bumalik lang sa lansangan na namalimos. At yung mga anak niya pagala-gala lang doon, namamalimos sila. Kaya ako naman, parang yung gusto ko sanang tulungan, naawa ako, pero sabi ko maganda yung kalagayan nila dun sa bahay ampunan. May tulugan sila, may pagkain sila araw-araw, hindi sila namamalimos. Eto ngayon, nandito sila namamalimos sa MRT. So, siyempre 'di ba, parang sa part ko parang nakakaano yun, eh, parang kailangan bumalik sila doon, hindi sila na kailangan na mamalimos, 'di ba? So, yung binabanggit dito kailangan natin tulungan yung talagang tunay na nangangailangan, yung tunay na nangangailangan. Pero may mga tao rin naman pala na nangangailangan nga sila at tinutulungan, pero hindi nila gina-grab yung opportunity na sila ay matulungan, 'di ba? Yun ang nakakalungkot doon. At sabi dito mga kapatid ko ang bawat kababayan, ang bawat kapabayaan sa mga nagdurusang anak ng Diyos ay nakasulat sa mga aklat ng langit na para bang ipinapakita din ito kay Kristo mismo. So ito mga kapatid ko ah, lalong-lalo na ang mga anak ng Diyos na naghihirap, ang mga anak ng Diyos na nangangailangan. Alam naman natin na kailangan ng tulong, kailangan tulungan natin. Dahil kung hindi natin matutulungan ay parang nagmamataas tayo.
Parang gano'n yung sinasabi dito ng ating devotional, eh, parang nagmamataas tayo na sinasabi natin, "Ay mas angat ako sa kanila kaya kaya ganito sila, ganyan sila." Pero dapat daw kung meron tayong dapat tulungan, yung mismo ding mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap sa ating Panginoon, yung kapwa nating kapananampalataya. Ating titignan yung babantayan ng bawat isa. Sabi dito, "Suriing mabuti ang bawat kaanib ng iglesia." Ayan, oh, ang kanyang puso at siyasatin ang kanyang kinikilos upang tingnan kung may pagkakaisa ang mga ito sa espiritu at sa gawain ni Jesus. So dito po mga kapatid, tayo ay kaanib ng church. Kaanib tayo sa bahay ng ating Panginoon. Siyasatin po natin ang ating pong mga puso kung ano ang dapat nating gawin. Siyasatin natin ang ating mga puso kung tayo ba'y nagkakaisa sa espiritu at sa gawain ng ating pong Panginoon, kasi napakahalaga ito. May mga tao na hindi nakikipagkaisa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. May mga tao na pinababayaan nila yung paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, sapagkat kung hindi, ano ang kanyang masasabi? Sapagkat siya'y tatayo sa harapan ng hukom ng buong lupa. Masasabi ba ng Panginoon sa kanya, "Halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." Ito ang tanong, nakabuo ko ng tanong dito. Sino ang tunay na pinagpala ng Panginoong Diyos? Mga kapatid, sino yung tunay na pinagpala ng Panginoong Diyos? Yoong tumanggap ng tulong mula sa ibang mga tao o yung tumulong? Ayan, yes, pinagpala ka ng Panginoon kasi tinulungan ka, 'di ba? May 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 tinanggap kang tulong, may nagbigay sa'yo, pinagpala ka ng Panginoon siyempre, 'di ba? Automatic 'yun, dahil tumanggap ka, eh. Pero ang tunay na pinagpala din doon at masigit na pinagpala din, masigit na pinagpala yung tumulong. Bakit? Paano siya makakatulong kung hindi siya higit na pinagpala ng Panginoong Diyos, 'di ba? Oh, dahil meron siyang ibubuhay sa pamilya niya, may itinulong pa siya. So, ibig sabihin higit siyang pinagpala ng Panginoon. Ang tumulong ang higit na pinagpala ng ating Panginoong Diyos kaysa sa tinulungan. Pinagpala rin ng Panginoon yung tinulungan, pero mas higit na pinagpapala yung tumutulong. Yan, nasabi po dito mga kapatid ko. Pero kung hindi tumulong sa ating sa mga nangangailangan, eh, papaano ngang sasabihin ito ng ating Panginoon na, "Halika kayo manahin ninyo ang kaharian ng Panginoong Diyos." 'Di ba? Eh, hindi ka naman tumutulong pero sobra-sobra ang lahat ng iyong resources. 'Di ba mga kapatid? Iniuugnay ni Kristo ang kanyang interes sa nagdurusang sangkatauhan. At habang siya ay napapabayaan sa katauhan ng kanyang mga naghihirap na mga anak, ang lahat ng ating mga pagpupulong, ang lahat ng ating mga itinalagang pagtitipon at lahat ng mga, kasangkapan ay tinakdang patakbuhin upang isulong ang layunin ng Diyos ay hindi gaanong mapapakinabangan. Dapat lamang ninyong gawin ang mga ito na hindi pinababayaan ang iba. Ikaw ay tinimbang sa timbangan na natuklasang kulang. Yan yung sabi po dito. Paano tayo nagiging kulang? Paano tayo, paano tayo nagpapabaya sa ibang mga bagay? Dapat nating gawin yung pangingilin ng araw ng Sabat, dapat nating ibalik yung ating tithes at ikapo, dapat tayong, maglingkod sa Panginoong Diyos, pero hindi dapat nating pabayaan ang iba. Ano yung sinasabi dito sa Lucas 11:14 na iba? Ayon sa context mga kapatid, wag din nating pabayaan ang pagtulong sa iba na nangangailangan. Kaya po ang Seventh-day Adventist tayo nag-organize tayo ng, tinatawag na ADRA, Adventist Relief Agencies. Pang buong mundo ito mga kapatid, at bawat bansa na may Adventist, may chapter nun, yung ADRA. Paano nagkakaroon ng fund ang ADRA? Yan ay during harvest and gathering mga kapatid. Oh, at pupuwede rin na ilalagay niyo sa inyong sobre na ₱100 for ADRA. Ano ginagawa ng ADRA sa budget? Kapag may nasunugan, kapag may nabahaan, ang Adventist Relief Agency ay tutulong. 'Pag may nabahaan na 500 pamilya,
'Pag may nasunugan na 500 pamilya, mga kapatid, ang ADRA ay nariyan at tutulong. At alam niyo ang ipinamimigay na pagkain, mga kapatid, hindi po isang araw, kundi pang-isang linggong pagkain. At kung nasunugan, bibigyan po nung gamit talaga na pangluto. Minsan pa nga may ano, eh, nung nag-relief kami diyan sa Mandaluyong na may nasunugan diyan, talagang yung Adventist Relief Agency talagang mapa-proud ka. Bakit? Ang binigay sa mga nasunugan, 1 linggong pagkain na may kawali, na may kaldero, at may maliit na kalan, mga kapatid. Grabe, overwhelming talaga siya. May plato na rin at saka yung sandok kumpleto, kumpleto. Yung gamit sa kusina at saka yung kakainin 1 linggo kumpleto. Bakit? Alam natin na nasunugan yun, eh. Bibigyan mo ng bigas, nasunugan nga walang pangsaing. Ano gagamitin na pangsaing, 'di ba? Oh, kaya yun po yung sa atin, sa Adventist Relief Agency. At kung ikaw ay nakapagbigay diyan sa Harvest and Gathering at ikaw ay, nagbibigay din siyempre every Sabat, kahit ₱10 lang 'yan, be proud, be proud. Bakit? Isa ka sa ginagamit ng Panginoon para tulungan yoong talagang nangangailangan. At siyempre 'no, ayoko yung sinasabi nila na, "Ay yung mga Adventist 'wag bigyan 'yan, kasi yung mga hindi lang Adventist." Papaano naman yung mga Adventist talagang nangangailangan, kailangan kasama yun. Ayoko ng gano'n sasabihin na yung Adventist hindi tutulungan. Dapat tulungan ang Adventist na nangangailangan, lalo na yung mga nasunugan na Adventist. Bakit? Kailangan tulong, eh. Mas lalo nga natin dapat tulungan yung kapwa nating Adventist, 'di ba? Eh, mas mababait ka nga sa hindi Adventist, eh, lalo na dun sa mga Adventist na talagang totoong nangangailangan naman talaga. Pero yung mga mayaman na, eh, bakit kukuha ka pa, 'di ba? Yung mga nangangailangan lang, yun ang sinasabi ko, mga kapatid ko, 'no. Yung mga nangangailangan lang ng tulong. Kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi tayo makikiisa. Sabi dito, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang. Sabi dito sa Daniel 5:27. Pero yung context dito 'no, si Haring Belshazzar 'no, o sinabihan si Haring Belshazzar bago masakop ang kingdom ng Babylon ng Medo-Persia. And after that, mga kapatid 'no, pinasok sila ng Medo-Persia at, pinagpapatay sila ano, nasakop ang Babylon. Yan yung kung, ininterpret yan ni Propeta Daniel, matanda na siya. Sabi dito, magiging banal muna sa lupa ang lahat ng magiging banal sa langit. Maganda itong punto na ito 'no. Kung gusto natin maging banal sa langit, maging banal muna tayo sa lupa. Oo nga naman ano. Papaano ka nga naman magiging banal sa langit kung dito sa lupa ay hindi ka naman banal, 'di ba? Kung gusto mong maging mananampalataya sa langit, dito pa lang sa lupa maging mananampalataya ka na. Kung gusto mong mangilin at sumamba sa ating Panginoong Diyos sa langit, dito pa lang sa lupa mangilin ka na, sumamba ka na sa ating Panginoong Diyos. Hindi nila susundan ang apoy ng kanilang sariling pagniningas. Hindi sila gagawa para sa kapulihan o pagsasalita ng mga salitang walang kabuluhan o ituturo ang daliri sa paghatol at pang-aapi. Yan ang mga pupunta sa langit, ang sabi po dito. Oh, ngunit susundin nila ang liwanag ng buhay, magpapalaganap ng liwanag, kaginhawaan, pag-asa at lakas ng loob sa mismong nangangailangan ng tulong at hindi mamimintas at maninisi. Yan ang napakaganda diyan sa Review and Herald, August 4, 1891. Kung gusto mo pumunta sa langit, huwag kang mamintas, huwag kang manisi, kundi tumulong ka at gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Sabi diyan sa 1891, August 4. Kaya nga, ito yung tunay na pagpapakabanal ang sinasabi dito 'no. Ang tunay na pagpapabanal, mga kapatid ko, yoong pong hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Hindi itinuturo ang iba sa paghatol, 'yan. Hindi naninisi at hindi namimintas, kundi tumutulong sa gawain, tumutulong sa ibang nangangailangan, 'no? 'Yan ang pinaka-the best diyan. Pero kadalasan marami sa atin ang mapagpintas, ang mapagpanisi, 'di ba? Pero madalang tumulong o walang tulong at all. Kung gusto nating
Kung gusto natin na tayo ay tulungan makaakyat sa langit sa tulong ng ating Panginoon, tumulong muna rin tayo dito sa lupa. Yan ang ibig sabihin niya. Gusto mo maging banal sa langit, maging banal ka dito sa lupa. Napakaganda, no? Yan ang tinatawag na higit pang pag-ibig na ayon sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya dito sa ating pong pinaka-key-text, kung tayo ay nasa ating Panginoong Diyos, kung tayo ay sumasagot na, Panginoon, narito ako, kailangan nating gumawa sa gawain ng Panginoong Diyos. Pakainin ng mga nagugutom na alam natin. At yung mga nasa kadiliman ay, sabi dito, magiging maliwanag ang ating buhay. Mawawala tayo sa kadiliman. Na nasa kadiliman ka pala kung ikaw ay madamot, nasa kadiliman ka pala kung ikaw ay sakin. Pero sa panahon na ika'y tumulong, umalalay, gumabay, binuksan mo ang iyong palad para sa gawain ng Panginoon. Sabi po dito, ikaw ay nagiging, wala ka sa kadiliman, kundi ikaw ay nagiging sa liwanag. Hindi ko lang katabi yung baso, no? Pero merong mga baso nung Adra Angels. Yung Adra Angels, kapag meron ka nun, ibig sabihin, nagbibigay ka buwan-buwan doon sa Adra. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, bagamat kami mahirap, bagamat kami hindi kapos din naman minsan, pero hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. At masaya na tumulong, mga kapatid. Ang higit na masaya, yung tumulong ka. Ang higit na pinagpala, lagi natin tatandaan, yung ikaw ay tumulong. Yan. Kapag kasakim ka, kapag ka ikay madamot, ang sabi dito, ikay nasa kadiliman at wala ka sa kaliwanagan. Harinawa, mga kapatid ko, no? Ang higit pang pag-ibig ay ating maranasan. At maranasan ng ibang mga tao sa pamamagitan natin. Maramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po natin. Kaya po, sa umaga na ito, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Pakisama sa panalangin ng mga ating mga layman. Kami po, mga pastor at mga speakers natin dito sa Baguio na pauwi sa kanya-kanyang mga tahanan, ay pasama po sa panalangin, mga kapatid. Maraming salamat po sa paglilingkod. Salamat po sa inyo. Alam ng Panginoon ang inyong pong sakripisyo. Alam ng Panginoon kung paano kayo tumulong sa ibang mga kapwa. Alam ng Panginoon hindi nakapikit, hindi natutulog. No? Alam din niya ang ating pangangailangan sa mga oras na ito. Kaya tayo po ay magdalanginan. Kasama po sa dalangin, ang ating pong pangangaral dyan po sa Likab ngayon pong December, at dyan din sa Quezon, San Manuel, Quezon, and dyan sa Homestead, no? Sa Homestead, ang mga ngaral din si Ma'am Jade Hintay, sama natin sa panalangin, Sa December naman, sa Likab, ang mga ngaral si Pastor Jose Sabat Junior. So isama natin sa panalangin, mga kapatid ko, at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, at patuloy tayo magantay sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Maganda tayo ng ating pong mga sarili sa pamamagitan ng pagtulong at pagbibigay ng higit pang pag-ibig sa mga nangangailangan. God bless po, mga kapatid ko. Pakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at papanalangin tayo ni Brother Melvin Vilesano. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, salamat sa napaka-importanteng lesson na ito na aming natutunan at napaalalahanan kami na mas kailangan pa namin ng higit pang pag-ibig po sa inyo upang sa ganun aming maipakita sa aming kapwa ang tunay na pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na hindi namimintas at hindi naninisi. Ang mapatawad po kung minsan kami ay nagagawa namin ng magkasala sa inyo na hindi namin nalalaman, tulad ng paninisi sa kapwa at pamimintas sa kapwa. Patawaran niyo po kami, Ama, at nais namin magbago ang aming karakter. Humihiling po kami sa inyo na kami po ay inyong samahan sa aming araw-araw pamumuhay, na maalala namin ito, na hindi dapat kami naninisi o hindi dapat kami namimintas na aming kapwa. Bagkus kung meron na ngailangan ay aming tutulungan sa abot namin makakaya, kaya ng pagtulong namin sa aming sarili, na gagawin namin na lahat upang aming matulungan ang aming sarili. Salamat po sa lesson na tutunay na ang inyong pag-ibig sa amin ay wagas at magpakailanman at walang hanggan.
na itinuturo nyo sa amin ang mga dapat namin gawin at para maiwasan na hindi namin dapat gawin. Kaya kami nagpapasalamat po sa inyo at mayroon kaming mga ganitong mga lesson sa bawat umaga na tunay na gumigising sa aming mga puso at isipan ng mga natutulong, at kami ay patuloy na nabe-bless bawat umaga. Sa magpapatuloy po sa umaga nito, nais namin sama sa panalangin si Kuya Narsing Canlas, ang kanyang pasasalamat sa kanyang kaarawan muli na dagdagan siya ng kanyang buhay, na dagdagan na naman ng 1 taon ang kanyang edad, ngunit patuloy na siya ay inyong pinagpapala ng malusog na pangatawan, pinoprovide ang kanyang mga pangailangan. At salamat sa buong mga taon na nagdaan na siya ay inyong sinamahan, at salamat sa mga nakaraang mga araw, linggo, buwan na ang kanyang puso ay palaging napupuno ng pag-asa na nagmumula po sa inyo. At sa kanyang paghayo, Ama, nais namin na hilingin patuloy niyo pong gabay at patnubay sa pagpapatuloy na pagbabago ng kanyang karakter, at more na higit pang pag-ibig ang kanyang maipakita po sa inyo at sa kapwa. At higit sa lahat, siya ay magliwanag sa kanyang nasasakupan at mahawa ang kanilang mga kasama at mga nakakakilala at nakakita sa kanya ng pag-ibig din na nagmumula po sa inyo, pag-ibig na higit pa na daragdagan sa bawat araw. Maraming salamat sa inyong blessings, ng mga lesson at kami natututo. At kay Kuya Narsing Canlas, siya nawa ay patuloy niyo pagpalain ng malusog ng pangangatawan, magamit pa siya sa gawain, sa patuloy sa pagpapakalat na inyong mabuting balita at masarap na pangako. Sa umaga na ito, nais namin sama sa panalangin ang mga pangangaral sa Likab sa December, kaya din sa San Manuel, Quezon at sa Homestead. Nawa pa ang programa ng pangangaral na ito ay patuloy na maging matagumpay. Maraming makapabalitaan ng inyong mabuting pabalita, maraming makakaalam, makadama ng inyong pag-ibig, at maraming mga tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga layman at elders na nasa Baguio na sila ay pauwi ngayong araw. Ingatan po sila sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan, pauwi na ligtas sa kanya-kanyang mga bahay tahanan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga may karamdaman na patuloy pa rin nagpapagaling sa mga oras na ito. Nama namin si Rebecca, na siya ay milagnat kahapon, na ay patuloy siyang hipuin, malang siya ay almost magaling na ngayon, ngunit patuloy namin siya sinasama sa panalangin. Siya po ay patuloy na hipuin na niya magpagaling na kamay. Kasama din namin si Veronica, na siya ay maging mabuting mananampalataya at nagtitiwala po sa inyo. Kasama din namin sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang mga may ilan sa amin may karamdaman, ang aming mga kaibigan, kakilala, kamag-anak. At kasama na namin sa panalangin si Lorenzo Reyes, Imelda Garcia, April, Sister Bessel Seraspe, si Sister Amy Kilantang, si Sister Janet de la Cruz, Ate Esther Lopez, si Marilita, ganyan din si Sister Dayan, at si Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi, ganyan din si pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado. Kasama namin sa panalangin si Ate Sevilla Irelia Borbon, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Jennifer Pascua, Precious Kapasog, Princess Jorquina, si Arusi, Sister Lena, si Tia Aning, Tia Aurora, ganyan din si Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, na patuloy na nagtitiwala po sa inyo na siya ay inyong binibigyan ng sapat na kanyang mga pangailangan sa araw-araw, at patuloy na kagalingan ay kanyang mararanasan sa piling po ninyo. Ganyan din si Sister Janet Ontevero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang lahat na ito, may mga kapatiran namin na patuloy po nagtitiwala sa inyo at nananampalataya na sila ay inyong pagagalingin, hindi lamang sa pampisikal, kundi din rin pang-espiritual na kanilang kalagayan. Nagpapasalamat po kami sa walang sawa niyong pagdinig sa aming mga panalangin, at humihiling din naman kami ng kapatawaran sa kami nagkulang at nagkasala. Ipagkaloob po sa amin ito ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.